Kakikilala pa lang ng isang binata sa kanyang textmate na babae. Niyaya niya ito na mag-check-in sa motel. Yun nga lang, hindi na siya nakalabas ng buhay. May report si Mon Gualvez. Panay ang iyak ni Aling Erlinda nang sunduin ang bangkay ng pamangkin na si Zaldy Isanan sa punerarya. Ang paalam lang daw kasi ng 23 anyos sa binata, pupunta lang siya ng letre para kumuha ng lambat. Pero imbis na sa letre, sa isang motel pala ito dumiretso, kasama kay isang babae na nakilala lang niya sa text. Hindi, walang kaaway yan. Yan yung anak mo tulong sa ano niya, sa magulang niya eh. Hindi ko alam na mayroon palang na babae yan. Kinumpirma naman ni Angel, ang babaeng kasamang nag-check-in ni Zaldy sa motel, nakahapon lang sila nagkakilala. Magka-textmate po kami niyan eh, mga tanghali. Tapos yung nag-text kami, tawag siya ng tawag sa akin. Kagabi lumabas ang dalawa, nag-inuman, saka nag-check-in sa isang motel. Pero matapos ng 3 oras, umalis na si Angel sa inn at iniwan si Zaldy na akala niya natutulog pa. Pero maya-maya pa, bumalik uli ang babae sa kwarto. Ayoko siyang iwan. Ginagalaw ko siya, hindi siya nagigising talaga. Nang makitang di na nga gumagalaw ang biktima, doon na humingi ng tulong si Angel sa mga room boy. Kuwanda may tinaraw ang labi, sa akin di na huminga. Nang tanungin ng mga tao sa mga katabing kwarto, wala naman daw narinig ang mga ito na anumang gulo. Tinitignan na ngayon ng mga polis kung posibleng namatay sa bangungot o inatake sa puso ang biktima. Mon Gualvez, News 5. Ang pakalungkot naman ng balita yan, baka inatake siguro sa puso, ano? Anyway, ilang linggo na raw hindi nagpapansinan sina Aramina at Christine Reyes. At John Lapus, balak nga bang kabugin si Vice Ganda sa Takilla? Jeff Fernando, ikwento mo. Ilang beses nang nagkatampuhan at nagkabati ang magkapatid na sina Aramina at Christine Reyes nang hindi dinedetalye sa media. Pero ngayon, inamin ni Ara na 3 linggo na silang hindi nagkakausap. Hindi siya nakikipag-connect. Yan lang. Ilang family event na rin daw ang hindi sinisipot ni Christine. Pero naiintindihan naman daw ito ni Ara dahil sa dami ng trabaho ng kapatid. I hope she's happy right now. Wherever you are. Payo na lang niya, Sana lang wag lang niya ilagay sa ulo niya ang kasikatan. hit sa Takilla ang pelikulang Moran 5 and the Crying Lady ni John Lapus. Naiintriga tuloy na baka kabugin niya si Vice Ganda na star ng box office hit na Private Benjamin. I think Vice Ganda is a star, di ba? Ang dami niyang fans at feeling ko yun naman yung difference naming dalawa. Balak pa nga niyang makasama ang kanyang umanong little sister sa bagong pelikula. Siyempre, yung launching ng aking little sister na si Vice, yung Petra Caballo, nag-cameo ako doon. So, why not? I-request natin na sana mag-cameo rin siya. Get your personal space, and then you do the leveling like this. You do that. See? So when you submit, and then you clean the windows, and then you drive your car, and then you fold your clothes. Yun na yun. Hindi nakala ng Pinay-YouTube star na si Petra Halimuyap na bebenta ang kanyang videos dahil daw sa pagkainip na pag-isipan niyang pagtripan ang iba't ibang gawaing Pinoy. Hindi ko na sa utak ko kasi it's just me, myself and I inside the bathroom. Nang bumalik siya sa Pilipinas para sa kanyang 20th birthday, agad bumuhos ang offer sa showbiz. Nakapirma na nga siya ng kontrata sa Viva Entertainment, sabi ni Petra. Siguro konti pa kasi medyo nakaka-intimidate kasi parang andito na sila, andito pa lang ako eh. So, konti pa lang. Jeff Fernando, News 5. Ito naman ang mga aksyong balita ngayon. Oil tanker nagliyab habang nagkakarga ng diesel sa Araneta Avenue. Driver ng tanker at caretaker ng gasolinahan, nasunog ang katawan. Rocket launch ng North Korea, palpak. Sitwasyon sa mga apektadong lugar sa bansa, back to normal na. Pero North Korea nagpaplano naman daw ng nuclear test. Diplomatic protest ng Pilipinas laban sa China, sinantabi muna. Isa sa 3 surveillance ship ng China, umatras na rin. Tensyon sa Scarborough Shoal, tapos na nga ba? Sugatang butanding na napadpad sa Manila Bay kahapon, di na raw naispatan. Isa pang butanding na tagpuang patay sa Quezon noong nakaraang linggo. Pagsusulputan ng mga butanding sa mga tabing dagat, ano nga ba ang dahilan? Sa USI Exclusive, dalaga sa Quezon City, sinaniban daw ng masamang espiritu. Ritual ng eksorsismo sa pool sa kamera. Mga opisina ng BIR dinagsa sa huling weekend bago ang deadline sa pagpa-file ng income tax returns. Bago at komplikadong form,
inireklamo. Sa showbiz, film Mexican Jessica Sanchez saved by the judges matapos bumagsak sa bottom 3 ng American Idol. At dating rock diva at reyna ng split na si Mystica, ano nga ba ang pinagkakabalahan ngayon? Partner, mga kapatid, simula. So whether or not sasagutin Partner, totoo kaya ang kasabihang malas ang dulot ng Friday the 13th? Bakit ka mo? Kasi isang oil tanker sa Quezon City kanina na nagpapakarga lamang ng gasolina o ng krudo, abay biglang lumiyab. Habang kumukuha ito ng krudo, bagamat agad nakatakbo, Erwin, nalapnos pa rin ang balat ng driver ng tanker. Sugatan din ang caretaker ng gasolinahan kung saan nangyari ang pagsabog. Trish Roque, ikwento mo. Sa amateur video na ito, makikita ang pagliyab ng isang tanker sa City Oil Gas Station sa Araneta Avenue, QC kanina. Sa lakas ng apoy, binalot ng makapal at maitim na usok ang gasolinahan. Agad naman nakatakbo ang driver ng tanker na si Eddie Magada, pero nalapnos na ang kanyang balat. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na kumukuha ng diesel ang tanker nang bigla itong sumabog. Mga gasoline boy dito, pinapilit nilang inano ng fire extinguisher. Problema sa wiring ng tanker ang tinitignang dahilan ng pagsabog. Agad isinugod sa ospital ang driver na si Magada dahil sa second at third degree burn sa iba't ibang parte ng katawan. So pag namagaho yun, magsasara yung dadaanan ng hangin, pwede yun yung ikamatay ng pasyente. Sugatan din ang caretaker ng gas station na si Jerome Nava. Agad namang nakaresponde ang Masambong Fire Station at naapula ang apoy. Sabi ng mga bumbero, swerte pa rin. Masyadong high octane eh. Di katulad kong gasoline, napakadali risky nun. Paalala naman ng BFP, ugaliing i-check ang makina at wiring ng sasakyan. Huwag din kalimutang patayin ang makina at cellphone sa tuwing magpapakarga. At higit sa lahat, huwag manigarilyo malapit sa gasolinahan. Tumangging magbigay ng pahayag ang pamunuan ng City Oil Gas Station tungkol sa insidente. Trish Roque, News 5. Sa ibang balita naman, nakahinga ng maluwag ang ilang bansa sa Asia kanina, kabilang na ang Pilipinas matapos pumalpak ang rocket launching ng North Korea kanina. Pero ayaw pa rin maging kampante ng pamahalaan, lalo't posible pa raw itong masundan. Errol Kabatbat, ikwento. Ito ang kuha sa control room ng North Korea ilang minuto bago ang pagpapakawala nito ng rocket kanina. Pantay sarado ang lahat hanggang sa dumating ang takdang oras ng launch. Pero ang pinangangambahang rocket 5 minuto lang ang tinagal sa ere at agad bumagsak sa Yellow Sea na nasa pagitan ng South Korea at China. Nakahinga ng maluwag ang National Disaster Risk Reduction Management Council ng Pilipinas sa pagsablay ng Unha-3 rocket. Para akong naburutan ng tinik, lahat ng anggulo na kailangan pag-aralan at i-implement para sa seguridad ng ating mga mamamayan. Sabihin pa na tayo ay nag-overreact, mabuti na ito ay better prepared than sorry. Dahil dito inalis na ng NDRRMC ang ipinatupad nitong no-fly, no-sail, no-fishing zone sa mga posibleng bagsakan ng rocket debris sa Northern Luzon. Tinigil na rin ang pagpapatupad ng rerouting sa ilang airlines. Lifted na po. Kaya ibinigay natin sa authority ito, yung Civil Aviation Authority. Diskartehan na nila ito. At saka yung Marina, Coast Guard at saka yung Police Maritime Group. Pero babala ni Ramos, hindi matatapos dito ang pagtatangka ng North Korea na makapaglunsad ng Intercontinental Ballistic Missile. Dahil dito, bibigyang prioridad ng Defense Department na mapalakas ang air assets ng militar. It's imperative that our government seriously consider upgrading and modernizing our forces, particularly our air defense capability, so that we are not solely dependent on our allies and other friends to protect our country and of course all of us. Mula red ay binaba sa blue ang alert status ng NDRRMC para makapagpahinga na rin ang tauhan nitong ilang araw naghanda sa posibleng pagbagsak ng rocket. Errol Kabatpat, News 5. Dahil nga palpak ang rocket launch ng North Korea, parang nabunutan ng tinik ang marami nating kababayan sa norte. Pati mga biyahe sa dagat, pinayagan na rin. Ikwento mo, Ina Zara.
Napabilis ang pagsasagwan pabalik sa pampang ng mga mangingisdang ito sa Aurora nang mabalitaan na pinakawalan na ng North Korea ang rocket nito kaninang alas 6 ng umaga. Pero nang makumpirmang palyado naman ang kinatatakutang rocket, agad kumambyo ng pagsasagwan ang mga mangingisda pabalik ng dagat. Ang iba naman, sa simbahan na dumiretso para idaan sa dasal ang pasasalamat. Pag sa pagdarasal at dinidinig ka ng Diyos, yung mga dapat mangyari na makakapinsala ay hindi natutuloy. Back to normal na rin ang sitwasyon sa Cagayan. 3 oras matapos ang bigong rocket launch, inanunsyo na ng Philippine Coast Guard na ligtas na muli ang karagatan. Lifted yung no sail, no fishing policy natin. Humihingi din po kami ng paumanhin sa ginawa namin ito. Ito po yung instruction din po sa taas na sana maintindihan din po ng mga tao natin, lalong-lalo na sa mga mangingisda. Ora mismo, pinayagan ng makalayag ang 3 bangkang 2 araw ng stranded sa daungan. Ang bangkerong si Fernando, parang nabunutan daw ng tinik sa dibdib. Mas maganda nga po doon na pinasabog dahil dito marami namang dapat sa kanila talaga po yun eh. Agad ring binawi ng Civil Aviation Authority ang no-fly zone policy sa 3 bayan sa Cagayan, pati na sa 4 na coastal town sa Isabela. Ina Zara, News 5. Sa kabila ng bigong rocket launch, pinangangambahang may bago na namang iniluluto ang bansang North Korea. Binabantayan ngayon ng South Korea Defense Ministry ang posibilidad na isunod ng North Korea ang isang missile o nuclear test. Naglabas din ang kanya-kanyang pahayag ng iba't ibang bansa sa nabigong rocket launching. Ang US sinabing sayang ang perang ginamit sa launch, sana raw ipinatulong na lang ito sa nagugutom na North Koreans. Ang isa pong rocket ay nagkakahalaga ng $850 million. Ang Japan naman muling kinondena ang nabigong launch at sinabing labag ito sa pamantayan ng United Nations. Ang China naman, nakaalyado ng North Korea, pinayuhan ng mga apektadong bansa na idaan na lamang sa diplomasyang issue. Bagay na sinang-ayunan naman ng United Nations. Ganun pa man, nagpatawag sila ng emergency meeting para paghandaan ang posibleng susunod na hakbang ng North Korea. May kasabihan, kapag Friday the 13th, doble ingat dahil malakas ang malas. Pero saan at paano nga ba nagsimula ang paniniwalang ito? Ikwento mo, Alexa Reyes. Biyernes namatay ang Panginoong Hesukristo kaya paniwala ng ilan. Lumalakas ang puwersa ng masasamang elemento gaya ng kulam at anting-anting sa araw na ito. Pag Friday to 13 kasi, Martes tsaka Friday, malakas ang ano nun. Yung masamang espiritu, mag-ano. Biyernes at 13 din ang mangyari ang greatest stock market crash noong 1929. Nagkalugi-lugi ang mga negosyo na sinundan ng Great Depressions na tumagal ng 10 taon. Sa numerology naman, kulang o imperfect ang numerong 13. 12 raw kasi ang perpektong numero, kaya nga mayroon tayong 12 months sa isang taon, 12 hours sa isang orasan at 12 gods ng Olympus. At kung inyong mapapansin, maraming mga gusali ang walang 13th floor. Yung Friday kasi, kaya naging ang perception nila ay quite negative, ay bunga ng mga, yung ating mga experience, especially when we talk about the religious aspect. Pero kung siyensya raw ang pagbabasihan, walang basihan na malas ang Friday the 13th. May ilang celebrities pa nga raw na sinuwerte ng Friday the 13th. Si Justin Bieber, Friday the 13th nirelease ang DVD ng 3D concert film na Never Say Never. At si Taylor Swift nga, madalas sinasabi na swerte raw para sa kanya ang numero 13. Alexa Reyes, News 5. Susunod sa aksyon, sugatang butanding na napadpad sa Manila Bay kahapon hindi na raw makita. Pagsusulputan ng mga butanding sa mga tabing dagat, ano nga ba ang dahilan? Isa sa 3 barko ng China na nakaporma sa Scarborough Shoal sumibat na. Tensyon doon. Humupa na nga ba? People's Champ Manny Pacquiao lilipat na raw sa partido ni Vice President Jejo Marbinay para sa 2013 elections. At Phil-Mexican Jessica Sanchez, nakaligtas sa palakol ng American Idol matapos i-save ng judges. Ang halaga ng piso nyo ay hatid ng Cebuana Luolier. Pero sigurado ka, ipa Cebuana!